Ginang, ingat, baka masaktan ka. Lima ng taon, nagpapanggap na perpektong asawa. Siguro pagod na pagod ka na. Hoy, mahal, ako. Ryan, pumunta ka sa lungsod ng Ateria para sa negosyo. Ngayon din, bantayan mong mabuti ang proyekto kay Ginoong Wallace at sa kumpanya. Sandali, yan ay. Hindi ba si Chris ang bahala dyan? Hindi ko na talaga kailangang pumunta. Napakahalaga ng proyektong ito. Hindi ako mapakali kung iiwan ko lang. Pero ako, Ryan, plano ko, kapag natapos na ang proyektong ito, magreretiro na ako at ibibigay ko sa'yo ang buong kumpanya para makapag-focus na ako sa pagbubuntis. Ano sa tingin mo? mahal. Kung ibibigay mo sa akin ang kumpanya, makakaasa kang maayos ang lahat. Ito lang naman. Nakikita ko kung gaano kakahirap magtrabaho sa kumpanya. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang ganyan. Hindi natin kailangang magmadali para magkaanak. Dadalhin ni Chris ang iyong bagahe sa opisina. Diretso ka na ng biyahe. Hoy, ako. Ginang, ang kapal talaga ng mukha ni Ryan Zhao. Nancy, itapon mo lahat ng litrato ko at ni Ryan Zhao. At saka, gusto ko lahat ng impormasyong mahahanap mo tungkol sa babaeng ito. Opo, Ginang, aayusin ko kaagad. Pero, Ginang, huwag kang mag-alala, hindi ko palalampasin ang magkasintahang manlolokong iyon. Kamusta? Ikaw siguro ang nanay ni Ryan Joe, tama ba? Ako ang nobya ni Ryan Joe. Ako si Chloe Chen. Balak ko sanang ipanggap si Nancy bilang nanay ni Ryan, para makilala ka, dahil tinatawag mo akong nanay. Ako na ang magiging nanay mo. Oh, Chloe, madalas kang nabanggit ni Ryan. Ginang, mahal na mahal namin ang isa't isa ni Ryan. Nagpatingin ako sa ospital. Sabi ng doktor, napaka-fertile ko. Madali akong magbuntis, hindi tulad ng asawa niya. Ilang taon na silang kasal, ni isang anak, wala siyang maibigay. At pinaghintay ka niya ng napakatagal, nang walang apo. Yan din ba ang sinabi niya sa'yo? Siguro sobrang close nga kayo. Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon, Ginang, ay para maging malinaw ang intensyon ko. Kung payag kayo, pangako ko, sisiguraduhin kong magkakaroon ka agad ng mahal na apo. Gusto ko rin ng mahal na apo sa lalong madaling panahon. Pasok ka, mag-usap tayo. Ginang, napakawalang hiya talaga ng babaeng iyon. Nancy, sa ngayon, ako ang nanay ni Ryan. Kailangan mong tulungan akong magpakita ng magandang palabas. Wow din. Ang ganda talaga ng bahay na ito. Simula bata ako, pangarap ko na ang magkaroon ng bahay na ganito. Well, sinabi naman ni Ryan na balang araw, sa atin mapupunta ang bahay na ito. Ginang, sobrang yabang naman ng babaeng ito. Dahil nandito ka na, bakit hindi ka nalang tumigil ng ilang araw? Pwede naman siguro akong tumigil. Nabanggit nga ni Ryan na wala sa biyahe ang matandang bruha. Nancy, samahan mo siya sa itaas para pumili ng kwarto. Ginang, paano mo siya pinatuloy dito? Mas madali para sa atin. Naharapin siya kung nandito siya. Wow, siguro ito ang kwarto ng matandang bruha. Mas komportable talaga ang ganito kalaking kwarto. Ay naku, paano ko nakalimutan ang isang ito? Hindi ito ang kwarto. Ano bang sinisigaw mo? Binibini Chen, marami pang ibang kwartong hindi mo pa nakikita. Maglaan ka ng oras sa pagpili. Hindi pwede ang kwartong ito. Isa ka lang katulong. Sino bang nagbigay sa iyo ng karapatang magdesisyon para sa akin? Pumili ka na lang ng ibang kwarto. Ano bang kinakabahan ka? May itinatago ka bang madilim na sekreto sa likod mo? Kung gusto ito ni Chloe, sa kanya ang master bedroom. Nancy, ang magiging ginang ng bahay na ito ay si Chloe. Kahit anong gusto niya, ihanda mo ang master bedroom para sa kanya. Opo. Salamat po, Ginang. Ngayong nakatira ka na rito, hindi ba dapat iba na ang tawag mo sa akin? Nanay.
Mabait na bata. Manugang na babae. Ginang, sinusuot niya ang paborito mong damit. Damit lang yan. Basta't kusang manatili siya rito. Mas mahalaga yon. Hoy, nanay, magandang umaga. Ang sarap suotin ng mga damit mo. Mas maganda kaysa sa mga damit ko. Tietse, ang sama ng ugali. Slow. Dahil ikakasal ka na sa pamilya Zhao, may mga alituntunin kang dapat matutunan. Alituntunin. Anong klaseng alituntunin? Mga sukatan ng pagganap ng perpektong manugang na babae ng pamilya Zhou. Ano ba? Ano ba ang nangyayari rito? Hindi ba sinabi sa iyo ni Ryan, para maging manugang na babae ng pamilya Zhou, kailangan mo ng lisensya? Katawa-tawa ito. Ang pamilya Zhou ay hindi ko lang basta mapagpapasya. Ang checklist na ito ay isang bagay na kailangan kong espesyal na hingin sa mga nakatatanda ng pamilya Zhou. Ano ang pagbati sa umaga at gabi? Ibig sabihin, kailangan mong maghain ng tsaa sa iyong biyanan tuwing umaga at gabi. Gising ng alas 6, tulog ng alas 9. At ito naman, ano ang quarterly asset growth of 15%? Sa madaling salita, kukupit ka sa sarili mong bulsa para magpatayo ng paaralan para sa nangangailangan. Pondohan ang mga proyektong pang-alis ng kahirapan at mapaganda ang imahe ng pamilya Zhou. Mga pangangailangan sa pag-aanak, 4 na anak sa loob ng 2 taon. Paano naman posible iyon? Hindi ba't sabi mo, sobrang fertile ka? Kaya isang set ng kambal kada taon ay dapat madali lang para sa iyo, di ba? Akala mo ba kahit sino ay pwedeng basta magpakasal sa pamilya Zhou? Kung sa tingin mo ay masyadong mahirap, pwede kang umalis ngayon din. May mahabang pila ng mga babae na naghihintay para pumalit sa iyo. May 2 akong kondisyon. Kailangan ko ng wastong titulo, at kailangang hiwalayan ni Ryan agad-agad, ang matandang bruhang iyon. Pagkatapos, saluhin ako sa isang grandeng kasal. Ako ang bahala sa hiwalayan at sa kasal. Basta't pumasa ka sa ebalwasyon, posible ang lahat. Sige, pumapayag ako. Mas mabuti naman. Si Nancy ang guro sa etiketa ng aming pamilya. Magpakadalubhasa ka sa kanyang gabay. Slow. Nanay, ito, uminom ka ng tsaa. Ang kabit na kinakasama ng asawa ko. Akala pa nga niya ako ang kanyang biyenan na babae. Nakakatuwa pakinggan na tinatawag niya akong nanay. Nakakagaan ng pakiramdam. Hindi mo pa nga mahawakan ng matatag ang tasa ng tsaa. Hindi nakapagtataka, galing ka sa simpleng pinagmulan, ni hindi mo man lang alam ang pinakapayak na etiketa. Pasensya na po, lilinisin ko po kagad. Ayos lang. Masasanay ka rin sa pagpraktis. May tea party mamayang hapon. Sumama ka sa akin. Mga kasama, ito ang aking magiging manugang na babae. Si Chloe Chen. Nasubukan mo na bang lumipad ng direkta mula Veridia, papuntang kapuluan ng Azure? Ang bagong ruta sa mababang altitude ay dumadaan mismo sa ibabaw ng mga coral reef. Sa labas ng bintana, makikita mo ang malawak na kumikinang na asul. Gaano man kaganda ang ruta, kailangan mo pa rin ng alahas para pumangit. Noong nakaraan sa Argenta, nagbida ko para sa isang kwintas na sapphire. Tingnan mo ang mga fesita. Kapag tinatamaan ng liwanag, hindi ba mukhang isang nabasag na kalawakan? Mga pribadong jet, mga alahas sa buhay ng mayayaman, ay parang mga ordinaryong tao na nag-uusap tungkol sa pang-araw-araw na paghihirap. Si Ryan Zhou ang aking magpapayaman sa akin. Kailangan kong hawakan ng mahigpit. Binibini Chen, ang kwintas mo, ay ginto lang ba ang pampetining? Kahit sa mga murang tiyang, wala nang nagbebenta ng ganitong lumang estilo. Ang lakas ng loob niya, nagtipid ako para lang mabili ito. Galing ito sa isang abot kayang luxury brand. Nagkakahalaga ito ng ilang daang dolyar. Nagbibiro ka lang, Ginang Wallace. Binibini Chen, mukhang hindi ka pamilyar. Anak ka ba ng aling pamilya? Parang naaalala ko. Ang anak ng grupo Chen ay hindi ganoon ang pangalan. Bukod pa riyan, napangasawa na niya ang pamilya Ashton. Ako. Ha, ganun ba? So, galing ka sa isang sangay ng pamilya Chen, tama ba? Kaya dapat medyo may kaya ang pamilya mo. Hindi ako galing sa sangay na pamilya, hindi sangay. So, mula ka sa simpleng pinagmulan, di ba? Okay lang naman kung hindi ka galing sa mayamang pamilya. Ngayon kasi, ang mga mayayamang pamilya, kapag naghahanap ng manugang na babae, gusto nila lahat, yung mataas ang pinag-aralan.
So, saan ka nag-aral? Ang flow natin, alam mo, kahit nagaling sa ordinaryong pamilya, matamis at may sentido kumilos. Sobra ang paghanga ni Ryan sa kanya. Para matanggap sa pamilya Joe, dapat talagang espesyal siya. Meron akong antique zither mula sa Ming Dynasty. Bakit hindi mo ipakita sa amin ang kaya mo? Hindi ko alam kung paano tugtugin yan. Hindi marunong tumugtog, edi dapat may alam ka namang mga gawaing bahay, di ba? Kumusta naman ang fruit platter? Hindi naman siguro masyadong mahirap yun. Hindi ako pwedeng mapahiya dito. Paggupit lang naman ng prutas yan. Hindi naman yan yung hindi ko pa nakita o kinain. Sa ganyang kasanayan, kahit yung katulong ko, mas magaling pang gumupit kaysa sayo. Paano ka kaya makakasabay sa isang pamilyang tulad ng mga Joe? Anong karapatan nila? Dahil lang ba, ipinanganak silang mayaman? Akala nila pwedeng apakan ang dignidad ng tao. Tama na. Gusto nyo lang, pahiyain ako, di ba? Hayaan nyo sabihin ko sa inyo, ako, si Chloe Chen, ay hindi basta-basta mapag-try-try-pan. Slow. Huwag kang magpadalos-dalos. Heto, huwag ka nang magalit. Padalos-dalos. Mukhang tinamaan ako ng tama, pero syempre, may inis talaga ang sinuman. Kapag tinapakan mo ang sugat nila. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kahirap makapasok sa aming grupo. Kailangan mo lang sumali sa akin, ang club ng mga asawa. Gusto mo bang sumali? Pwede ba akong sumali? Bilang pabor kay Ginang Zhu, $100,000 lang ang membership fee. Pero, pinakamababang tier lang ito, ha? $100,000. Nagnanakaw ka ba? Nagnanakaw. Wala kang kaalam-alam kung ano ang club namin. Isang gala lang sa club namin. Nakakakuha ka ng mga koneksyon na nagkakahalaga ng higit sa milyon-milyon. Kahit nagaling sa ordinaryong pamilya si Chloe. Pero, malapit na siyang maging ang batang ginang. Ang amin, ay kanya rin. Tungkol naman sa pera, ako na ang sasagot para kay Chloe. Hindi nagtagumpay ang paglilipat ng pera. Ginang Zhu, yung black card pa rin ang gamit mo, di ba? Nakalimutan mo, inaayos pa ngayon ang black card na yon. Hindi magagamit. Napakalimutin ko talaga. Nakalimutan ko talaga yon. Mautang muna sa inyo, papadalhan ko kayo ng tseke, ng aking assistant mamaya. Ginang Joe, tingnan ninyo, kailangan kong sabihin, ang babaeng tulad niya ay walang pera, at walang suporta ng pamilya. Wala siyang maitutulong sa pamilya. Bakit mo isusugal ang iyong pamilya, para sa isang tulad niya? Maraming sosyalidad dyan. Binibini Chen, kung hindi mo kayang bayaran, huwag kang mag-ambisyon ng higit sa kaya mo. Umalis ka na lang kay Ryan, at huwag mo siyang hadlangan sa paghahanap ng angkop na kapareha. Sinong nagsabing hindi ko kayang bayaran? Napakahirap makuha ang perang ito. Kay Ryan, ang sakit sa puso na gastusin ito, pero hindi ko hahayaang hamakin ako ng mga taong ito, at hindi ko hahayaang isipin ng nanay ni Ryan, na hindi ako karapat-dapat sa pamilya Joe. Ang perang ito, kailangan kong bayaran. Kaya mo bang bayaran? Hindi ka naman magbibigay ng kasulatan ng utang, di ba? Ang aming Ginang Lee ay hindi tumatanggap ng pekeng tseke, alam mo. Sinong nagsabi ng kasulatan ng utang? Chloe, Nanay, pakiusap, huwag mo akong pigilan. Ipapakita ko sa inyong lahat, kung karapat-dapat ba ako, si Chloe Chen, sa pamilya Joe o hindi. Tingnan ninyong mabuti, $100,000. Mula ngayon, isa na ako sa inyo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na pagtawanan ako ngayon. dahil napakatapat ni Binibini Chen, papadalhan ka ng aming tauhan, ng sertipiko ng pagiging miyembro. Gabi na. Dapat na kaming umalis. Maaasahan mo, Binibini Chen, ang $100,000 na ibinayad mo ay babalik sa iyo ng 1,000 beses pa, mas malaki pa ang makukuha mong tubo. Ang hanggal. Ganito na lang kadesperada para makapag-asawa ng mayaman, na wala na sa kanya ang lahat ng sentido komon. Kung malaman niyang peke, ang club na yun, mababaliw talaga siya. Nakuha na natin ang $100,000. Sunod, kay Eleanor na ang susunod na hakbang. Ang tea party ngayon ay maayos naman ang naging takbo. Pero, ang pagganap mo ay muntik mo nang ikahiya ang pamilya Zhu.
Pasensya na po. Mag-iingat po ako ng husto sa susunod. May charity gala sa susunod na linggo. Sasama ka sa akin. Talaga, pwede na talaga akong sumama. Ginang, sa kanyang mga asal, mapapahiya lang kayo niyan, at kayo'y pagtatawanan. Kaya, Nancy, sa mga susunod na araw, kailangan mong turuan siya ng tamang asal. Anyway, Anong inaangal mo dyan? Kapag ako'y opisyal ng napangasawa sa pamilya Joe, ang una kong gagawin ay ipaalis kita. Isang charity gala. Hindi ko inakala na makakasalamuha ako ng mataas na lipunan ng ganito kaaga. Si Ryan Joe ay isang magandang huli. Hoy, mahal. Nandito ako ngayon sa bahay mo. Anong ginagawa mo doon? Huwag kang mag-alala, ang bait-bait sa akin ng nanay mo. Pinatuloy pa nga ako sa master bedroom. Hindi pupunta sa bahay ang nanay ko. Maliban na lang kung bumalik ang aking mahal. gabi na. Kausap mo pa rin si Ryan? Sabi ni Ryan. Hindi raw darating dito ang nanay niya. Bata ka. Tama si Ryan. May villa ako sa mga burol ng Westwood. Doon ako madalas tumira. Ang matandang inahing iyon, ilang taon nang hindi nangingitlog. Nakakasuka lang siyang tingnan. Kaya nga, agad kitang nagustuhan nang makita kita. Sa hubog ng katawan mo, mukha kang mabunga. Bukas, magpapadala ako ng isang top European designer para dalhin ang pinakabagong mga wedding gown para subukan mo. Mga damit pang kasal. Para sa kasal mo kay Ryan, syempre. Pagbalik ni Ryan mula sa kanyang biyahe, papapirmahin ko siya ng divorce. Pero, tungkol sa perfect daughter-in-law, checklist ng Pamilya Zhu. Dapat abutin mo ang bawat target. Huwag kang mag-alala, nanay. Tiyak na papasa ako sa checklist na iyon. Hindi kita bibiguin. Nga pala. Panatilihing sekreto muna kay Ryan ang mga plano sa kasal. Ito ay munting sekreto sa pagitan ng isang biyenan at ng kanyang manugang na babae. Pagbalik niya, ibibigay natin ito bilang sorpresa sa kanya. Nanay, mag-relax ka. Sarado ang aking mga labi. Plano mo ba talagang ikasal sila? Nga. Isipin mo ito bilang aking malaking regalo sa magkasintahang manlolokong iyon. Anong oras na sa tingin mo? Tulog ka pa rin? Nababaliw ka na ba? Hindi pa naman ganoon kahuli. Sa loob ng kalahating oras, dadalhin na ng taga-disenyo ang damit pangkasal. At ikaw, nakahanda kang salubungin sila. Na ganyan ang itsura mo. Dumarating na ang damit pangkasal. Gising na ako. Gising na. Sisimulan na natin ang iyong emergency training. Ngayon na, postura, pag-upo, paglakad at ang iyong ngiti. Tatalakayin natin ang bawat isa. Ang dami pang dapat matutunan. At ngayon ko pa kailangang gawin. Ano sa tingin mo? Balak mo bang ikahiya ang Pamilya Zhu sa handaan ng kasal? Diretso ang dibdib. Itaas ang ulo. Ipasok ang baba. Ngumiti. Huwag kang ngangisi. Ngayon, lumakad ka. Itaas ang ulo. At saan ka naman pupunta? Bumalik ka rito ngayon din. Mahal, umuwi na ako. Ano ba tong kaguluhan na to? Nasaan ang kumpusura mo? Wala bang itinuro sa'yo si Nancy nitong mga nakaraang araw? Nanay, nasaan si Ryan? Bumalik na siya, di ba? Ryan, akala ko nasa business trip pa siya. Ay naku, ganito ka ba ka-miss kay Ryan? Ang ginoong ito ay ang sikat na taga-disenyo mula sa Luminara. Si Leo, lumipad siya ng malayo mula sa Luminara para lang dito. Ginang Zhu. Kapag isinuot mo ang damit pangkasal na aking dinisenyo, magiging napakaganda mo talaga. May dala si Leo na 6 na alta modang damit pangkasal. Subukan mo na ngayon. Sige, pupunta na ako ngayon. Ginang, buti na lang mabilis ang reaksyon mo. Nabulag lang siya sa kasakiman. Madali lang ang mga lalaking katulad niya.
Mahal, nandito ka na pala, mag-isa ka lang. Akala ko hindi pa tapos ang proyekto mo kay Ginoong Walis. Bakit ka napakaaga pang bumalik? Ay, parang may nakalimutan ako. Ay, sa nakalipas na mga araw, may mga bisita ba tayo? Mga bisita? Anong mga bisita ang sinasabi mo? Wala. Gusto ko lang. Sabihin na miss kita. Sige na, uuna na ako pabalik sa lungsod ng Ateria. Pag natapos mo na ang proyektong iyon sa lungsod ng Ateria, may malaking sorpresa akong ihahanda para sa iyo. Elenan. Aalis na ako. Kalimutan mo na si Chloe. Malamang lang lasing siya kagabi, nagsasalita ng kung ano-ano. Kailangan kong tapusin agad ang proyektong iyon sa lungsod ng Ateria. Pagbalik ko, akin na ang Korporasyon Lu. Sabihin mo sa Departamento ng Teknolohiya na isurrender ang cellphone ni Ryan Zhou. Gusto ko ng kumpletong investigasyon. Gusto kong mahanap ang bawat transaksyon niya at ilatag sa harap ko kung may isang detalye man na makaligtaan sila. Ang gown na ito ay hinango sa kasal ng siglo ni Prinsesa Diana at ito lang ang isa sa mundo. Bawat tahi ay gawa sa kamay at bawat kristal ay custom na piraso ng Swarovski. Kaya, ano sa tingin mo? Ang mga diamond inlays, ang berda. Nai-inlove ako. Ginang Zhu, walang kupas ang iyong panlasa. Gayunpaman, medyo mahal ang gown na ito. 780,000 dolyar. Panghuling presyo. 780,000. Iyon ay Dahil gusto ito ni Chloe. Kukunin namin ito. Buong presyo. Nanay, ikaw ang pinakamagaling. Sisiguraduhin kong maalagan ka ng mabuti, palagi. Magpapalit lang ako saglit. Ayokong magkasala at madumihan ito. Elvenet, Kung magasgas ito, may isip mo ba kung gaano kalaking pera ang mawawala sa atin? hahaha, naku po. Ay, nanay, hindi ko na kaya. Hahaha, 78 dolyar lang online, kasama na ang shipping. Dinagdagan lang ng Diana Custom Edition. At buong, naging 780,000 dolyar na ang halaga. Hahaha. Wow. Eleanor, tama ba? Karapat dapat sa Oscar, di ba? Napakagaling mong umarte. Tatawagan kita ulit. Nga. Ang password ay 6 na 8. Salamat, Eleanor. Sa susunod na kailangan mo ng tao para gumanap na inapo ni Van Gogh, tandaan mong tawagan ako. Kapag sakim ang mga tao, bumubulusok ang kanilang Hindi mo nga naipitpit ang pwesto ng 7 minuto at 8 segundo bago ka sumuko. Sayang lang ang lahat ng alituntunin ng pamilya na inaral mo. Mahusay talagang nagturo sa iyo si Nancy, di ba? Ano bang gusto ni Ginang Joe? Mula pagkabata, hindi nagkulang sa kahit ano si Ginang Zhu. Naranasan na niya ang lahat, mga bundok ng alahas. Nagpapalit ng mansyon para bang nagpapalit tayo ng damit. Pero, itong mga nakaraang araw, may kirot siya sa likod. Ang totoo, ang kailangan niya ay isang taong magbibigay ng mahusay at maingat na masahe. Tumuwid ka. Pasok. Nanay, narinig kong kinakirot ang likod mo. Sinikap kong matuto ng Thai massage. Pamassage ako sa paa mo. Okay ba ang tubig, nanay? Noong nakaraang taon sa bar ng Bituin, habang naghahatid ako ng inumin sa mga customer, may lasing na lalaki na ayaw akong bitawan. Si Ryan ang umawat at nagtanggol sa akin. Nakalbo pa nga ang balat sa likod ng kamay niya. Ryan, hindi niya man lang nabanggit yan sa akin. Kahit minsan. Takot na takot siya sa sakit kapag may ganyang nangyayari. Karaniwan ang tatakbo siya palayo. Talagang nakuha mo ang loob niya, ha? Ay, ang mga lalaki, sa harap ng taong gusto nila, laging pinipilit nilang magpakalakas. Lalo na ang ilang mayayamang lalaki. Ay, nanay, hindi ko sinasabing nagkunwari si Ryan. Ang ibig kong sabihin ay, Ayos lang. Napakaganda ng mukha mo. Lalo na iyong nunal sa tabi ng mata mo. Nakakabighani. Kaya naman pala si Ryan ay ganap na nabighani sa'yo. Natural lang yan. nanay, pakiusap, huwag mo akong tuksuhin. Nanay, saan galing ang litratong ito? May sinadyang nagpadala nito sa pamilya Zhu.
Napakamahal ang binayaran ko para mapigilan ito. Alam mo ba kung gaano karaming mata ang nakatingin sa'yo ngayon? Kung magkakamali ka ulit, kahit ako, hindi na kita mapoprotektahan. Nanay, patawarin mo ako. Sisiguraduhin kong matatapos ko ang KPI. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Oh, anak, pinili kita at hindi kita susukuan. Sa ngayon, may pagkakataon na mababago ang opinyon ng mga nakatatanda sa pamilya Zhu tungkol sa'yo. Kailangang ayusin ang bulwagan ng ninuno. Mag-donate ka ng 400,000 dolyar. Ang pangalan mo ang mauna sa rehistro ng pamilya. Pagkatapos, sino ang mag-aangas na sabihin, hindi ka karapat-dapat sa pamilya Zhu? Kung hindi mo kayang pakawalan ang pera, kalimutan mo na. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Gagawin ko. Ganyan ang gusto kong anak. Hoy, mahal, gusto kong mag-invest sa isang beauty salon. Magwi-withdraw ako ng 400,000 dolyar mula sa card. Okay. Pera. Naman, Flo Chen, sa tingin mo, sa puno tumutubo ang pera. Abala ako ngayon. Ikaw na ang bahala. Hoy, di pa ako tapos. Bakit mo binitawan? Kapag ako na si Ginang Joe, sa tingin mo, magkukulang ako ng pera. Kukunin ko yung 400,000 dolyar na yun. Hi, oo, hello, kailangan ko ng personal na loan para sa 400,000 dolyar. Oo, sa lalong madaling panahon. Perpekto. Nanay, naghanda ako ng almusal para lang sa iyo. Sobra ng 30 bahagi ng 1 segundo ang pagkatoast. At sobra ang pagkakaluto ng mga itlog. Dagdag pa, hindi pantay-pantay ang mga piraso ng prutas. Iwanan mo na yan. Natanggap na ang pondo para sa pagpapanumbalik ng family shrine. Masayang-masaya ang mga nakatatanda. Nakatakda na ang kasal sa ika-28 ng susunod na buwan. Talaga, sasabihin ko kay Ryan ngayon din. Walang anuman, sabihin mo kay Ryan, ang magandang balita ngayon din. Pagkat alam ko si Ryan, iiwanan niya ang lahat at magmamadaling umuwi mula sa lungsod ng Aferia para magdiwang kasama mo. Pero kung sakali lang, kung malaman ito ng pamilya Zhu, kailangan mong isipin kung ano ang mas mahalaga. Pag-isipan mong mabuti. Huwag kang mag-alala, nanay. Pangako, wala akong sasabihin kay Ryan. Sinabi rin ng mga nakatatanda sa pamilya Zhu, kung hindi mo maipasa ang iyong iye bago ang kasal, ikakansela ang kasal. Umaga, seremonya ng tsaa. Kilalanin ang Japanese matcha sa English black tea. Hapon, pag-aayos ng bulaklak. Masterin ang mga ortodokong pamamaraan ng paaralan ng Ikenobo. Gabi, isaulo at bigkasin ang family tree. Ginang, nilalabag ninyo ang mga patakaran. Oh, Nancy, kailan ka pa naging ganoon ka makaluma? Ang babaeng iyon, si Chlo, ay galing sa medyo karaniwang pamilya. Pero talagang gusto ko siya. Oh, Ginang, ang mga patakaran ng pamilya Zhu, alam ninyo iyon. Kapag may bagong nobya na papasok sa pamilya, kailangan niyang magdala ng bigay kayang 1,000,000 dolyar. Iyon ay isang matibay na patakaran, itinakda ng ating mga ninuno. Matibay na patakaran. Ang babaeng iyon na baog na manok, ano ba ang kanyang bigay kaya? Noon, 16,000,000 dolyar. At ano naman ang naitulong yon? Ang gusto ko ay isang taong mabunga, hindi isang manok na nangingitlog ng ginto. Pero kung malaman ng mga nakatatanda sa pamilya Zhu na tinutulungan ninyo siya ng palihim, kahit na magpakasal si Binibini Chen sa pamilya, palalayasin pa rin siya. Ginang, nahuli na ang isda. Nakikita mo ba ang ekspresyon sa mukha niya? Tiyak na iniisip niya kung paano makakalap ng pera. Ipagbigay alam sa Departamento ng Legal. Ipagawa ang kontrata bukas. Opo. At bigyang diin ang probisyong ito. Kusang loob na donasyon. Nanay, tatay, kailangan ko ng 1,000,000 dolyar. Ngayon, kaagad. 1,000,000 dolyar?
Seryoso ka? Akala mo ba gawa sa pera ang tatay mo? Nabibiktima ka ba ng scam? Magpapakasal ako sa pamilya Joe. Ito ang bigay kaya na inihahanda ko. Seryoso ka? Hindi ba't kabit ka lang yan sa lalaking iyon, si Zu? Malapit na ang pag-angat ko, kapag ako na ang batang ginang ng bahay. Magbubukas ako ng buong kadena ng supermarket para lang sa inyo. Bibilhan ko kayo ng mansion. Humahalaklak, ngayon masarap na ang usapan. Hindi ba't may sinabi ang lalaking iyon na si Leo tungkol sa pagkuha ng mortgage? Huwag kang mag-alala, anak. Kahit na ibenta ko ang lahat ng ari-arian, makukuha ko para sa iyo ang pera para sa bigay kaya. Oo. Makukuha namin ang pera para sa iyo. Nanay, tatay, kailangan ninyong magsumikap para sa akin. Ang maging batang ginang, napakalapit ko na. Alam mo ang kasabihan. Ano na ba ang ginagawa ni Ryan? Yung magkasintahang manloloko, nag-uusap pa rin sila. Pero, si Chloe Chen, wala pang nasasabi tungkol sa paglipat dito. Siyempre, hindi niya gagawin yon. Nakapasok na ang paa ng mayang iyon sa gintong pugad. Bakit niya puputulin ang sarili niyang pakpak? Kumpara kay Chloe na desperadong makapag-asawa sa mayaman. Si Ryan doon, parang masyadong kampante, di ba? Papagalitan ko siya ng isang tao. Siguraduhin mo lang na hindi sila makakapag-usap sa isa't isa pansamantala. Opo, aayusin ko po kaagad. Kaya kitang gawing Phoenix. At kaya kitang ibalik sa pagiging maya. Nanay, narito ang tsa mo. Nanay, narinig ng mga magulang ko kung gaano kakabait sa akin, kaya nag-ayos sila ng isang maliit na hapunan. At nais kanilang anyayahan. Yamang magiging pamilya na tayo. Dapat kong makilala ang mga biyenan. Talaga, nanay, seryoso ka, kukunin ko ang telepono at sasabihin ko sa kanila ngayon din. Nancy, yamang makikilala natin ang mga biyenan. Hindi ba dapat tayong maghanda ng isang malaking regalo? Tama ka talaga, Ginang. Hindi tayo dapat magtipid sa mga formalidad, kahit isang bit. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Sisiguraduhin kong ang pamilya Chen ay maaalala ito habang buhay. At tandaan, manatiling klase. Chloe, ang magiging biyenan mo na babae ay talagang napakayaman. Ang damit pang kasal pa lang, ay nagkakahalaga ng 780,000 dolyar. At ito ay pasadyang ginawa ng isang Pranses na taga-disenyo. Wow, Chloe, ikaw na ang magiging ginang ng bahay na ito. Ang pamilya Chen ay nanalo sa loto. Ang ating babaeng si Chloe ay ipinanganak na mayaman, sabi ko sa'yo. Nandito na si nanay. Ikaw nga si Chloe Chen. Panahon na para sa palabas. Sino ka ba? Lumabas ka na. Ang bilis kumilos ng maliit na asong babae. Ikaw, baliw na matandang bruha. Alam mo ba kung sino ang aking manugang na lalaki? Wala akong pakialam kung sino ang manugang mo. Bitawan mo ako. Hoy! Ikaw aray. Mag-ingat ka sa iyong lugar. Ang bababang uri ng mga tao. Tingnan ninyong mabuti ang inyong minamahal na anak na babae. Diyos ko, marami pala ang kanyang nililigawan. Sandali, hindi ba't ipinagmamalaki mo lang na ikakasal ka sa mayaman? Sa totoo lang, sa ilang lalaki ka pala ikakasal. Marunong talagang magpalaki ng anak ang pamilya Chen, ha? Isang kasanayan yan na hindi matututunan ng karamihan sa amin. Pipeking litrato ang mga ito. Peke, ha? Alamin natin kung peke nga. Paano kung isinama ko ang mga lalaking nasa litratong ito para harapin ka dito mismo? Pumunta ako rito ngayon para magsalita para sa lahat ng pamilya na iyong sinira. Ituring mo itong babala sa iyo. Kung magpapatuloy ka sa paglalaro, sa susunod, ang isang sampal ay hindi na ang katapusan nito. Ginoong Chen, dahil sa lahat ng dramang ito, matutuloy pa ba ang handaan? Kalimutan ang pagkain, ang reputasyon ng pamilya Chen ay lubusang nasira dahil sa'yo. Tapos na, boss. Magaling. Tawagan mo ulit ako kung may ganitong trabaho ka pa. Mas masaya pa ang manapak ng kabit kaysa sa line dancing. Tara na, Nancy.
Ngayon naman ang turno ko, ang mabuting biyanan na babae, na iligtas ang aking manugang na babae. Ang reputasyon ng pamilya Chen ay itinapon na sa malawak na karagatan. Tignan mo ang anak mo, 3 o 4 na lalaki ang sabay-sabay niyang nililigawan, mas abala pa kaysa sa isang babaeng kalye. Ay nako, hindi ba't magiging batang ginang ka na sana ng bahay? Kaya pala isa kang kabit para sa lahat. Chloe, kinokolekta mo ba silang lahat? Yung matangkad, yung may tato. Yung pandak, yung mataba, yung payat. Ang dami mong klase, ha? Wow, ang dami mo palang alam. Tumahimik ka. Oo, ano naman, nag-e-enjoy naman ako noon. Mga probinsyano, hindi kayo makakapasok sa kama ng mayamang pamilya. Walang hiya, yan ba ang itinuro sa'yo ng mga magulang mo? Tigilan mo na yan. Tito, ang anak mo ay sag-apa sa sugal, nalugi na siya ng husto. At ikaw naman, Tito, nahuli sa akto ang manugang mo at hinuberin. Pero ako, kahit papaano, nakapasok ako sa kama ng mayaman. At kayong mga tao, kay pathetic naman ang pagkaingit ninyo sa akin. Ikaw ay isang kahiyan. Isang malaking kahiyan, walang lugar sa pamilya Chen para sa isang tulad mo. Slow. Ano nang nangyayari? Sino ang nambubuli sa anak kong si Chloe ng ganito? Ikaw, sino ka? Ginang Joe, ako'y nag-aakala. Malaking pagkakamali lang ang lahat ito. Pagkakamali lang, Ginang Joe. Pagkakamali lang talaga ang lahat. Ang pangit naman ng mga litrato, para bang napaliit nito ang 36 ni Chloe. Pero kung iisipin, sa ilang anggulo, kahit maganda ang dibdib, wala ring magagawa. Ang mga litratong ito, halatang may inggit, sinusubukang hadlangan ang kanyang kasal sa pamilya Zhu, gamit ang mga peking, Photoshop na litratong ito. Nanay, ikaw lang ang naniniwala sa akin. Kaya nga kita gusto. Kunin mo ito. Ang pulseras na ito. Ituring mo itong down payment sa aking magiging manugang na babae. HMPH, ang kuripot naman, pulseris lang namumurahin. Ito ay mula noong nakaraang taon. Ang starlot mula sa bahay subasta ng Valois. Ipinagbili ito sa halagang 26 na milyong dolyar. Paniguradong ang buong pamilya mo. Nako, Ginang Joe, napakabait ninyo. Na mapang-asawa ng aming Chloe ang pamilya Joe. Ay tunay ngang biyaya ng aming mga ninuno. Naku, Ginang Zhu. Noong bata pa ang aming Chloe, may nagsabing manghula na siya raw, ay magdudulot ng swerte sa kanyang mapapangasawa. Marami na kasing lalaki ang nakaugnay kay Chloe. At hindi ba ito pinapansin ng mayamang ginang? Baka naman, may diferensya ang batang ginoo ng pamilya Joe. O, magdudulot ng swerte. Ang ganda naman, kapag nakabalik na si Ryan mula sa kanyang paglalakbay, makakapagpahinga na ako ng payapa at maipapasa ko na ang kumpanya sa inyong dalawang magkasintahan. Maghihintay na lang ako na makarga ang malusog kong apo. Tungkol naman sa mga kamag-anak ninyong ito, mas naniniwala pa sila sa mga retokadong larawan kaysa magtiwala sa inyo. Kung may magkakalat pa ng chismis, papatigilin ko sila ng tuluyan. Ingat po, Ginang Zhu. Hanggang sa muli. Hoy, Tito, si Ginang Joe ba yun kanina? Ang lakas ng dating. Marunong talagang manghuli ng malaking isda si Chloe. Pwede mo bang tulungan ang anak kong makapasok sa korporasyon Zhu? Well, may mga patakaran ng pamilya Joe. Kailangang magdala ng bigay kaya na 1 milyong dolyar ang bagong nobya. Kulang pa tayo sa pera. Mag-aambag-ambag tayo ng pera. Ngayon na, narito ang 100,000 dolyar. Ilagay muna natin ito. Salamat. Pagdating ng panahon, makikita natin kung nakangiti ka pa rin. Ese, hintayin mo lang. Umakyat ka na at mag-ayos ka. Ang hopeless talaga. Siguro ay bulag na bulag si Liam Zhu, na ituturing niyang kayamanan ang isang basurang tulad niyan. Ginang, nahack na ng text department ang telepono ni Liam Zhu. Yung apartment na binili niya para kay Chloe Chen, pati ang mga alahas, lahat ng transaksyon ay nandito. Noong 15 ng nakaraang buwan, nagpadala pa siya ng 200,000 dolyar sa account ni Chloe Chen. Mukhang si Liam Zhu ay matagal nang nagliligaw sa mga libro ng kumpanya. Nang husto, malaki-laki rin siguro ang personal na ipon niya. Kaya, tungkol sa pamilya Chen, nag-ipon na sila ng pera. Ipinagbibili na nga nila ang kanilang bahay pamana. Masyadong sabik ang mga kamag-anak na iyon. Naipon na nila ang halos 600,000 dolyar para sa proyekto. Mga sakim na linta, panahon na para matutunan nila kung ano ang pakiramdam kapag nawala sa kanilang mga kamay ang lahat. Nawala na talagang matitira.
Ginang, kapag nasa atin na ang $1,000,000, ang perang ibinigay ni Liam kay Chlo, ay parang babalik na rin sa ating bulsa. Titigil na ba tayo? Titigil. Ginang Nan, ang tagal-tagal mo nang kasama ko. Kailan mo pa ako nakita na pumasok sa isang talong negosyo? Iyon lang ang nakikita sa ibabaw. Ginago nila ako. Ngayon, akala nila makakalabas sila ng walang galos? Ano ang susunod? Susunod. Papautangin natin sila hanggang sa huling sentimo na makukuha nila. Kapag nakatungtong na sila sa gilid ng bangin, itulak natin sila. Nanay. Sinubukan ko lang tawagan si Ryan. Babae ang sumagot. Sabi niya, naliligo raw siya. Gumigising ako ng alas 6, nagtatrabaho hanggang alas 9 gabi-gabi. Pinag-aaralan ang mga patakaran ng pamilya Joe. Ako ang nagluluto, naglilinis, ginagawa ko ang lahat. Ano ba ang karapatan niyang magloko sa ibang babae? Hindi ba't ikaw ang kabit na unang umagaw sa kanya? Alam mong may asawa siya, at pumasok ka pa rin sa kanyang kama. Naisip mo ba na darating ang araw na ito? Aminin mo na ang habol mo ay ang pera niya. Tigilan mo ang pagpapanggap na tapat kang kasintahan. Nanay. Ikaw, alam mo. Nasa business trip si Ryan sa lungsod ng Aferia. Nakatira sa hotel na pag-aari ng kumpanya. Siyempre, alam ko. Ang mas mahalaga ngayon ay, ikaw ay isang maya na isang paa ay nasa gintong pugad. Gusto mo bang ipasok ang isa pang paa o ibibigay mo ba ang lahat sa ibang tao? Binalaan kita. Kung gusto mong mapasok ang pamilya Zhu, maraming babae dyan na mas maganda kaysa sa iyo. Kung ayaw mong maging ang susunod na ginang Zhu, edi umalis ka na. Nanay. Alam kong nagkamali ako. Hindi dapat ako nagwala. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ito. Ito'y 600,000 piso mula sa mga magulang ko, at ang isa naman ay akin. 1,000,000 lahat. Ano ba ang ginagawa mo? Akala mo ba kailangan ng ginang ang pera mo? Hindi. Alam ko kung paano gumagana ang pamilya Joe. Ito ang aking bigay kaya. At ako ang magiging ginang Joe. Ganun nga. Ngayon, tama ang pinupuntirya mong pwesto. Gusto mo nga maging ginang Zhu. Yan ang tamang attitude. Espesyal na hiniram sa atin ni Ginang Lee ang kanyang club para sa kasal. Alam mo ba ang ibig sabihin noon? Yan ba yung club? Yung kailangan mong iBook ng 3 taon ng maaga? Isang taga-disenyo mula Veridia ay nagdala ng 12 tao para manatili rito ng 3 buwan. Kahit ang mga kubyertos ay gawa kamay ng mga artisan mula Veridia. Nagpadala ng tao si Ginang Wallace para magtanong. Gusto ring magpakasal dito ang kanyang anak na babae sa parehong lugar, pero nagdahilan si Ginang Lee na sinabing under renovation ang venue. Naiisip ko na, nakasuot ng wedding gown na nagkakahalaga ng $78,000 sa gitna ng mga mapaginggit na tingin ng maraming sosyalidad. Nanay, magdarasal ako para sa'yo ngayon din. Sa Diyosa ng pagkamayabong, sisiguraduhin kong magkakaroon tayo ng 2 sa loob ng 3 taon, 3 sa loob ng 5. Papanatilihin kong tumano si Ryan. Pamahalaan ko ng maayos ang pamilya Joe. Asikasuhin ang bawat isang bagay. Ah, nga. Magbihis ka na. Padadalhan ka ng sasakyan ni Ginang Lee makalipas ang 30 minuto. Nanay, tungkol sa best idang iyon, yung Dior, yung nasa aparador mo sa master bedroom. CJ, bagay sa'yo yon. Tandaan mong isuot ang pulseras na jade na ibinigay ko sa'yo. Talagang magiging kaaya-aya ang dating. Sige po, nanay. Ginang, kinumpirma lang ni Ginang Lee na ang club ay handang-handa na. Enye, Elvenet. Wow, nanay, tingnan mo ito, mukhang tunay na brilyante. Tigilan mo yan. Iyan ay custom na kristal ng Swarovski. Isa lang dyan ay pwedeng mapahamak ka. Mabubura ka talaga. Wow, nanay, tingnan mo, ang ganda talaga ng feature wall na ito, para sa wedding photos, parang pabalat ng magazine. Ginang Zhu, napakalaking karangalan na narito kayo. Binibini Chen, matagal-tagal na rin. Lalong kumikinang ang iyong kutis. Nako, sobra naman po, Ginang Lee, utang ko lahat kay nanay. Baka gusto munang maglibot ng Binibini Chen. Sige, Mahigit kalahating buwan na. Nagpapakita ka pa rin ng pagiging mababa? Kahit na may tutor na kasing galing ni Nancy, wala ka pa rin natututunan. Ano bang magagawa ko? nanay, tingnan mo ito, ang ganda nito. Isang hamak ka talaga. Nangangarap ka pang maging phoenix. Panoorin mo ito. Kahit sirain ko pa ang magarang damit na ito, hindi niya ito masusuot ngayon.
Binibini Chen, halika, tikman mo ang Arabica blend ko. Ay. Ang hirap tanggalin ng mansa ng kape. Binibini Chen, gusto mo bang subukan? Espesyal na ginawang mamahaling upuan ito, ha? Noong nakaraang buwan lang, ang anak na babae ni Ginang Hayes ay pumunta pa rito para personal itong tingnan. Pwede ba? Diyos ko, anong iniisip mo? Hindi ka ba nasaktan? Ang damit mo, may tao ba dyan? Kumuha ng kapalit na damit para kay Binibini Chen. Naku, talagang humihingi ako ng paumanhin. Ito na lang ang natira sa bodega. Bakit hindi mo na lang ito ang isuot pansamantala? Yang suot mo, nakakasuka talaga. Anong nakakatawa? Kayong lahat na mga hamak, maghintay lang kayo. Luluwag kayo at pupunasan ang sapatos ko. Naririnig niyo ba ako? Aba. Chlo, ang suot mo. Iyon ay kakaiba. Siyempre naman, napakataas ng pamantayan ng club ko. Kahit ang mga uniforme ng aming staff ay custom-made mula sa isang Armani diffusion line. Binibini Chen, nasisiyahan ba kayo sa lugar? Napakaganda. Ang candelabro na ito, galing mismo sa aking mga pangarap. Sige nga. Kung gusto na gusto ito ni Chlo, kunin na natin ito. Ang deposito, ipapadala ito ng aking accountant sa inyo. Ginang Zhu, ano po ang ginagawa ninyo kung ang sariling pamilya ng ikakasal ay hindi man lang kayang magbayad ng deposito? Kung lumabas ito, chismisan kanila sa likod mo. Sasabihin ng mga tao na ang pamilya Zhu ay nakapangasawa ng malas. Anong swerte? Binibini Chen, ano sa palagay ninyo? Sino ang dapat magbayad nito para maging maayos ang dating? May ibang babae na si Ryan ngayon. Paano kung may pera iyon? Sa ngayon, bukod sa pagiging mabait sa aking biyenan, wala na akong ibang kalamangan. Ngayon, kailangan kong magpakatatak sa pagmamahal ng aking biyenan. Hindi ko sila pwedeng isipin na ang pamilya ko ay mahirap at kaawa-awa, masisira ang lahat. Ang perang ito, ako ang magbabayad. Oh, Chlo, ayos lang. Dahil sa kalagayan ng pamilya mo, ako na ang bahala. Ang bagay na para sa pakitang tao lang, ay walang kahirap-hirap sa pamilya Zhu. Hindi. Ito ang aking pagpapakita ng katapatan sa pamilya Joe. Ang perang ito, dapat galing sa akin. Binibini Chen, ang lugar ay magiging sa inyo bago matapos ang buwan. Maligayang pagbati sa inyong kasal. Nanay. Narito ang tiya mo. Elsa Denet, pabuti ng pabuti ang saa mo sa bawat beses. Basta masaya ka, nanay. Talagang masaya ako. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang manugang na babae na personal kong pinili. Pinagmamasdan ko ang iyong pag-unlad sa bawat hakbang. Ito lang. Ano ba? Well, malapit na ang kasal. Ang damit pang kasal ay haute couture. Nakareserba na rin ang lugar ng kasal. Lahat ay naasikaso na. Ito lang, hindi mo pa nakukumpleto ang perfect daughter-in-law checklist. Nanay. Pero nasa negosyo si Liam. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Oh, hindi naman kailangang madaliin yon. Kakausapin ko ang mga nakatatanda sa pamilya Zhu. Pagkatapos mong magpakasal, maaari mo nang tapusin yon. Ngunit para sa iba pang mga kinakailangan, hindi ka dapat magpabaya kung iisipin ng mga nakatatanda na hindi mo man lang matutunan ang mga pangunahing bagay at magpapasyang hindi ka papayagang sumama sa pamilya. Ang lahat ng iyong pinaghirapan ay mawawalan ng saysay. Sino ang mag-aakala na ang magiging biyenan ko ay ganito ka-interesado sa akin? Para sumama sa pamilya Joe, ako lang. Ang pagpiling suyuin ang aking biyenan mula pa sa simula ay tamang desisyon. Nanay, huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Kaya't ibigay mo ang lahat. Habarin mo ang sapatos bago ka pumasok. Isang manugang na babae ng pamilya Joe. Mas malakas, wala akong marinig. Ulitin mo. Ang 80% puno ay 8 onsa. Ang tasa na ito ay 8 at kalahating onsa. Ulit.
C. A. Ang pinagmula ng bote na ito, 3 beses mo nang nagkamali. Bilang parusa, kopyahin ang impormasyon ng rehiyon ng produksyon. Ng 100 beses. Ano? 100 beses. Nanay, May pag-unlad ka na. Sumang-ayon na ang mga nakatatanda ng pamilya Zhu na ang perpektong manugang na babae checklist ay maaaring makumpleto pagkatapos ng kasal. talaga, ang galing naman. Sasabihin ko na ngayon kay nanay at tatay. Ginang, mukhang lahat ng isda ay pumasok na sa lambat. Hatakin na natin. Eldeneth. Gawin na natin ito. Mahal, ang proyekto kay Ginoong Wallace ay naaprubahan na. Talagang napakalaki ng nagawa ko. Uwi ako sa loob ng ilang araw. Hihintayin kita. Maghahanda ako ng salu-salo para sa pag-uwi mo. Tratuhin kang parang hari. May sorpresa ako para sa iyo. Mahal, hindi mo naman balak ipahayag ang pagkuha ko sa kumpanya sa salusalo, di ba? Pwede rin naman yon. Hindi ko kayang tiisin ang paghihirap mo sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Pamamahalaan ko ng maayos ang kumpanya. Ryan, ang tiyaga mong nagtrabaho sa lungsod ng Aferia. Mahal, ikaw ang pinakamabuti para sa akin. Ang pagkikita natin, ang pinakamaswerteng pangyayari na nangyari sa buhay ko. Hihintayin kita. Maghahanda ako ng salu-salo para sa pag-uwi mo. Tratuhin kang parang hari. May sorpresa ako para sa iyo. May lakas pa ng loob na maghangad ng kumpanya? Dapat alam niya ang kanyang lugar. Wala siya sa liga niya. Kailangan kong magsanay ng husto. Sa araw ng kasal ko, gugulat ako sa lahat. Hello. Chloe, mahal, malaking tagumpay ang proyekto. Uwi ako sa loob ng ilang araw. Oo, alam ko. Medyo abala ako. Mag-usap na lang tayo mamaya. Malapit na siguro ang kasal. Tiyak tinawag siya pabalik ng magiging biyenan ko. Sa wakas, nagbubunga na ang lahat ng pagsisikap ko. Nancy, sabihin mo kay Ginang Zhu na ang pangunahing programa sa kasal ay dapat walang kapintasan. Siya nga pala, siguraduhin mong isama mo rin ang mga magulang ni Ryan. Ginang, huwag kang mag-alala. Lahat ay tumutugma sa plano. Ginagarantiya kong lahat ng kasangkot. Chloe, ang ganda talaga ng damit pangkasal na yan. Para kang humakbang lang mula sa mga pahina ng isang magasin. Ha, yung damit ni Chloe, parang nakita ko na ito dati. Nabasa ko lang sa balita na yung Key Moonlight Goddess series ng Francis na designer na si Leo ay kinuha ng anak ng pamilya Shen sa lungsod ng Ateria. Nagdaos pa sila ng kasal ng siglo. Ano ba ang sinasabi mo? Naiinggit ka lang, yun lang yun. Eksakto. Para sa damit pangkasal ng aming Chloe, ang gastos sa paggawa pa lang ay higit pa sa kikitain mo sa loob ng ilang taon. Ang deposito para sa bulwagan ng piging na ito pa lang ay 400,000 dolyar. Nakita mo na ba ang ganoong kalaking pera sa buhay mo? Makinig kayong lahat. Maraming mayayaman ang nakapila na may dalang pera para lang mabuk ang lugar na ito. At ang listahan ng naghihintay ay mahigit 3 taon na. Ha? Ang pamilya Joe lang ang may impluensya para maayos ito sa isang tawag lang. Kung hindi, kayong mga ito ay hindi makakatapak dito sa buhay ninyo, lalo na't makadalo sa piging na tulad nito. Ang lahat ng ito, utang namin sa aming Chloe. Chloe, ang galing mo talaga. Ang pamilya Chen ay talagang sinwerte. Tiyak na kumingiti ang mga ninuno natin. Nakita ng aking biyenan na gusto ko ang lugar na ito at kaagad niya itong inbook para sa akin. Ay, nako, isang maliit na bagay lang ito para sa pamilya Joe. Talagang kahanga-hanga yan. Ginang, nakalanding na ang eroplano ni Ryan Zhu. Alaynan. Ryan, papunta na ang driver ng pamilya para sunduin ka. Diretso ka sa bulwagan ng piging. Simula ngayon, ako na si Pangulong Zhu ng Korporasyon Lu. Hindi sandali. Dapat Korporasyon Zhu na. Ginang Joe. Oh, hindi. Mahal naming biyenan. Nagpapasalamat talaga kami sa pag-aaruga ninyo sa aming Chloe. Kung wala kayo, hindi niya magkakaroon ng lahat ng ito. Kayo ang pinakamalaking biyaya ng aming pamilya. Kung sakaling magkamali man si Chlo, pwedeng-pwede ninyo siyang pagalitan. Oo. Pag-alitan ninyo ng pag-alitan. Talagang, sige lang. Nanay. Nandito na ang mga magulang at kaibigan ko. Nasaan na ang mga taga-pamilya Joe? Oh, papunta na sila. Ako nga ay sasalubong sa kanila. Nanay, sasama ako sa inyo. Kailangan mong manatili at mag-entertain ng mga bisita. Ito ang handaan mo. Kung aalis ka, anong klaseng host ka? Sige, huwag kayong mag-alala. Nanay, ako na ang bahala sa kanila.
Panoorin mo lang. Tingnan natin kung gaano katatagal ang meeting iyan. Mga kasama, kumain kayo. Huwag kayong mahiya. Maaaring ito na talaga ang huling pagkakataon na makakatuntong kayo sa isang lugar na tulad nito. Pero iba tayo, di ba? Kapag nakapag-asawa na si Chloe sa pamilya Joe, maghahanda tayo ng mga seafood banquet na tulad nito. Kailanman natin gusto, makadalo sa kahit anong party. Talagang ipinagmalaki ni Chloe ang aming pamilyang Chen. Sa buong mundo, huwag mong kalimutan, natulungan kami pagkatapos. Hoy, hindi ko kayo malilimutan. Eksakto, eksakto. Tingnan ninyo ang damit pangkasal na ito. Kitang-kita kung gaano pinahahalagahan ng mga Josya. Tama, kumain kayo. Huwag kayong mahiya. Ito ang handaan ng aking manugang na lalaki. Para na rin kayo sa sarili ninyong bahay. Alam ba ninyo kung nasaan kayo? Hoy, ikaw, ano nang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Walang hiya kang pasaway ka. Hindi pa nga namin itinatanong kung sino ka. Nagmamagaling ka na agad? Siguro empleyado lang yan sa kumpanya ni Ryan. Empleyado? Paano naging ganito kabulag ang isang empleyado? Hindi mo ba nakikita na ngayon ay handaan ng anak ko, Guardia? Ilabas niyo ang gulo-gulong ito sa lugar na ito. Huwag niyo siyang hayaang sirain ang aming pagkain. Kasalan ko ito. Mga kawawa at hamak na pulubi. Lumabas kayo ngayon din. Oo nga, Guardia, palabasin nyo sila. malaking araw ito ng aming Chloe, ang kanyang kasal sa pamilya Joe. Huwag kayong magkagulo, okay? Nancy, tingnan mo. Itong si Chloe Chen at ang dating biyanan ko ay talagang magkatugma. Ang paraan ng kanilang pagtatalo. Sayang at hindi sila magiging mag-ina. Tama ka, Ginang. Mas maganda pa ito sa teleserye. Ano ba ito? Ikaw, umalis ka dyan. Are, Nanay, ang mga itlog ko. nanay, Anak, tingnan mo ang gulo na ito. Lahat ng itlog na ito. Ryan, anong tawag mo sa kanya? anong ginagawa mo rito? Lumabas ka rito. Wala kang lugar dito. Ba't hindi ako pwedeng narito? Ang mga probinsya nung ito ang dapat umalis. Hoy, ikaw, Ryan, sino itong baliw na babae? Kahapon, hinawakan ako ng nanay mo at sinabing, pagbalik mo, ayusin niyang mapabilis mong, hiwalayan ang matandang bruhang iyon, at pagkatapos ay papayagan niya akong, magpakasal sa pamilya ng mag-ara. Anong kinakatakot mo? Ano no pinagsasasabi mo? Siya ang totoong nanay ko. Ano? Ang nanay na palaging binabanggit ni Chloe. Ako iyon. Napakahangal mo talaga. Naloko ka na nga, hindi mo pa alam. Imposible. Anak, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't sinabi mo lang na yung matandang inahing si Eleanor ay ibinigay na sa'yo ang buong kumpanya? Hindi ba ngayon dapat ang handaan mo? Biyenan. Sandali. Simula ngayong gabi, magiging dating biyenan na babae na kita. Ito ang magaling na anak na pinalaki mo. Mahal, ikaw. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ikaw, anak, nabubuhay ka sa akin. May kinakasama kang iba at nagnanakaw ka sa kumpanya ko. Akala mo ba talaga ang pamilya Lu ay personal mong ikiye? Ako. Mahal, ako. Ano ba ang galing sa pagkakaroon ng pera? Matandang inahing baog ka. Nasayang ng anak ko ang lahat ng taong ito. Sa'yo, ano naman kung nagkaroon siya ng iba? Ikaw ang dapat magbayad sa anak ko ng kabayaran para sa nasayang na kabataan. Si Ryan Ju ay nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Narito ang lahat ng ebidensya. Alam mong ikaw ang kabit at naglakas loob ka pang ipagmayabang sa publiko. Manugang. Dati kayong mag-asawa. Pakiusap, hayaan mo na si Ryan. Pangako ko, hindi na muling maglalakas loob si Ryan na gawin iyon. Nakikiusap ako, pakawalan mo na siya. Mahal. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Mali talaga ako. Patawarin mo ako. Hindi ba't kanina mo lang sinasabi? Nasayang lang ang oras sa akin. Hindi. Ngayon mo lang natutunan ang lumuhod at magmakaawa. Kasalanan niya ang lahat. Siya ang nanulsol sa akin. Wala akong kinalaman dyan. Totoo. Ryan Joe, bastardo ka. Kailangan ng dalawa para magtango. Hindi ka rin naman santo. Huwag mong gugutan ng aking damit na $600,000. $78 nga. Pero hindi $780,000. $78 lang iyan. Ano? Pumasok ka at aminin mo ng maayos ang lahat. Isuka mo ang lahat ng pera na dapat mong isauli. Mahal. Baka sakali, makabawas ng ilang buwan sa sentensya mo. Hindi malaking pagkakamali yan. Oh, tama. Yung $100,000 na ginastos mo kay Chloe Chen, naibalik ko na ang lahat. Mahal, malaking pagkakamali lang yan. Totoo, patawarin mo ako. Mahal, mali ako, nagkamali ako. Kuya, ibalik mo ang $100,000 ko. At ang $40,000 ko, naghihintay ang anak ko sa perang yan para magpakasal. Ikaw ang nangako. Na doble ang ibabalik ng pamilya Zhu sa amin. Pinsan, naibigay ko na ang lahat ng pera sa pamilya Joe. Wala na rin ako. Nawala na ang lahat. Lahat.
Nawala ang pera ng pamilya namin. Nawala na rin ang pera ng pamilya ninyo. Hahaha. Ibalik ninyo ang aming pinaghirapang pera. Sinungaling. Ikaw, Ibalik mo ang aming pinaghirapang pera. bayaran niyo kami. Bayaran niyo kami. Nawala na ang lahat. Bayaran ninyo kami. Bayaran ninyo kami. Ibalik ninyo ang aming pinaghirapang pera. Tandaan mo ito. Hindi lahat ng maya na lumilipat sa mataas na sanga ay nagiging phoenix. Ang ilang bagay, tulad ng kahabag-habag na ugat na nakatanim sa iyong buto, ay hindi mapapawi sa buong buhay mo. Manatili ka na lang dyan sa putikan kung saan ka nababagay.